na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naniniwalang seryoso ang Amerika sa pagsuporta sa issue sa West Philippine Sea. Panukalang economic tsa-tsa at pagbawi sa prangkisa ng SMNI nakatakdang ipasa ng Kamara ngayong araw. Traffic law enforcer ng MMDA na umano'y tumanggap ng suhol mula sa motorista, pinatawan ng suspensyon. Dalawang babae na wanted dahil sa illegal recruitment sumuko sa pulisya. Umano'y pagpatay sa asong si Kilua sa Camarines Sur, iniimbestigahan na ng pulisya. Members Church of God International muling nagsagawa ng mass blood donation sa Apalit, Pampanga. Higit 1,000 donors dumagsa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 20, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kahapon. Nangako ang liderato ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso kay Pangulong Marcos na patuloy na isusulong ang mga panukalang batas na inaasahang makatutulong sa kabuhayan ng mga Pilipino at sa ekonomiya ng bansa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. What we committed to the President, all 23 measures hopefully will be done by June before the synergy break. So yan ang commitment namin sa House of Representatives together with the President. 23 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang tinatarget ng Senado na maipasa bago ang session break sa Hunyo. Ito ang ipinangako ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-4 na LEDAC meeting sa Malacanang. Base sa impormasyon mula sa Malacanang, noong nakaraang taon, 20 priority bills ang tinalakay ng Kongreso at 7 rito ang naging ganap ng batas. Kabilang sa prioridad na maipasa sa Hunyo ang mga panukalang amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act, Self-Reliant Defense Posture Act, Philippine Maritime Zones Act, Real Property Valuation and Assessment Reform Act at Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System. Kasama rin ang Anti-Financial Accounts Scamming Act, VAT on Digital Services, amyenda sa Government Procurement Act, Blue Economy Act, Waste to Energy Bill at Mandatory ROTC. Nakapaloob din dito ang Unified System of Separation, Retirement and Pension of Military and Uniformed Personnel, E-Government o E-Governance Act at Academic and Accessible Learning Program Act. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, naipasa na nila ang ilan sa mga LEDAC priority bills at hinihintay na lamang nila ang aksyon ng Senado. Hindi sana naman minamadali pero in-overtime talaga natin sa House. So on the part of the House, kompleto na tayo sa 23 priority and priority measures and lahat na po natapos po sa Senado. Sa social media post ni Pangulong Marcos, 14 sa 57 na priority bills ang naipasa na at inaasahan ni PBBM ang mga panukala na ito ay makatutulong sa kabuhayan ng mga Pilipino, proteksyon sa kapaligiran at sa pagpapalakas sa seguridad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May ilan pa rin kongresista ang umaasang ipapasa pa rin ng Senado ang economic tsa-tsa bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Samantala, naniniwala si House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin na dapat ibalik ang People's Initiative kung ayaw ng Senado sa economic charter change. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nakatakda ng ipasa sa Kamara ang resolution of both houses number 7 o economic tsa-tsa ngayong araw ng Miyerkules, March 20, bago ang session break.
Subalit sa Senado, walang itinakdang pagdinig para sa panukalang amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution sa huling linggong ito ng sesyon ng Kongreso. Gayunman, nagbigay na ng katiyakan si Senate President Juan Miguel Zubiri na on track silang maipasa ang resolution of both houses number 6, Senate version na economic chacha, at target nila itong pagbotohan sa plenaryo bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo. May mga kongresista pa ring umaasang ipapasa ng Senado ang panukala. Subalit hiling nila agad itong maisagawa lalo na't tumatakbo ang oras at papalapit na ang election season sa bansa. Senator Angara can work on it during the break. And what we hope to see is that the Senate is tackling it in the plenary before the next SONA. Otherwise, it will be too late. We're still hopeful, no? And I might be wrong, but the reason that the Senate is taking it with a slow stride, baka tinitingnan nila kung naiintindihan na ba talaga ng taong bayan yung tunay na kapakanan ng economic chacha. Gayunman, posibleng People's Initiative naman ang last resort kung hindi uusad ang economic charter change sa Senado. Ito ang paniniwala ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Garin. Isang paraan ng People's Initiative upang amyendahan ng saligang batas bukod sa Constituent Assembly at Constitutional Convention. Walang plan B sa pagkakaalam namin, pero ako, personal ko lang na pananaw yan. Kung talagang ayaw ng Senadong gumalaw, let's give it to the people. Ibalik natin sa People's Initiative dahil kami at ang mga senador, pareho kaming wala dito kapag wala ang boses ng taong bayan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda ng ipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang Economic Charter Change at pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI ngayong araw. Mamayang hapon ang huling plenary session ng Kamara bago ang session break para sa long holiday. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, ilan ba ang mga panukalang naka-schedule para sa third at final reading ng Kamara ngayong araw? Ela, nasa 26 na panukala ang nakatakdang ipasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ngayong araw. Alas 3 ng hapon mag-uumpisa ang plenary session at kabilang sa mga panukalang aaprubahan na ng House of Representatives ang resolution of both houses number 7 na naglalayong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Inaasahang madaling lulusot ang panukala lalo na't nasa 280 kongresista ang co-authors nito. Bukod dito, aaprubahan na rin ng mga kongresista ang House Bill No. 9710. Ito ang panukalang naglalayong bawiin ang legislative franchise ng Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Pinaniniwalaan ding madali rin itong makakapasa sa plenaryo dahil walang kumwestiyon sa naturang panukala sa period of interpellation. Upang maging ganap na maisabatas, kailangan namang maipasa ang kahalintulad na panukala sa Senado at pirmahan din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang paigtingin ang pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Kaugnay nito, ayon sa Pangulo, isang delikadong hakbang kung basta lamang i-invoke ng bansa ang Mutual Defense Treaty nito sa Estados Unidos. Mula sa Malacanang, ang detalye ihahatid ni Nel Maribohok live. Nel, bakit nasabi ni PBBM na delikadong hakbang kung basta na lamang i-invoke ng Pilipinas yung Mutual Defense Treaty sa US sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea? Yes, aga, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryoso ang Estados Unidos sa pagsuporta nito sa Pilipinas pagdating sa usapin sa South China Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Marcos na nakatitiyak siya sa suporta ng US at totoong nagpapakita na seryoso ito sa pinasok na kasunduan sa Pilipinas, partikular na ang Mutual Defense Treaty. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, mapanganib kung sakaling magkaroon ng problema ay basta na lamang tatakbo sa Big Brother ang Pilipinas sa US. Ayon kay
Ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya ganito magtrato ng problema. Binigyan din ni PBBM na iniiwasan ng Pilipinas na magkaroon ng anumang gulo sa West Philippine Sea. Sa halip ay magpapatuloy ang mapayapang pagresolba sa mga usapin. Tulad na lamang anya ng mga dialogo sa iba't ibang antas upang mapanatili ang sitwasyon sa manageable level. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Maribuho. Walang karapatan ang Estados Unidos na makialam sa South China Sea issues. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian, hindi concerned party ang US kaya hindi ito dapat manghimasok sa usapin. Ginawa ng China ang pahayag sa matapos sabihin ni US Secretary of State Antony Blinken na kaisa ng Pilipinas ang Washington sa pagdepensa sa anong mga armed attack sa pinagtatalunang teritoryo. Dagdag pa nito na ang kooperasyong militar sa pagitan ng US at Pilipinas ay hindi dapat makapaminsala sa soberanya at karapatan at interes ng China sa South China Sea at lalong hindi dapat magamit upang magbigay ng plataporma para sa mga iligal na pag-angkin ng Pilipinas. Pinatawan ng suspensyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang isa sa kanilang traffic law enforcer na umano'y tumanggap ng suhol sa isang motorista. Base sa impormasyon ng MMDA, inireklamo ng isang motorista ang nasabing traffic law enforcer matapos siyang sitahin ito dahil sa umano'y paggamit niya ng cellphone habang nagdadrive sa may Commonwealth Avenue noong Biyernes. Gayon din ang hindi umano niya pagsusuot ng seatbelt at expired na ang rehistro ng sasakyan. Ayon umano sa traffic law enforcer, papatawan ng 15,000 pesos ang driver at maaari ring ma-impound ang sasakyan nito. Subalit matapos ang kanyang pakikipagnegosasyon ay pumayag ang enforcer na ibaba na lamang sa 2,400 pesos ang multa na kaniyang binayaran sa pamamagitan ng mobile wallet app. Matapos ang insidente, ipinost ng motorista sa social media ang nangyari. Kwento pa nito, mayroon pa umanong nag-message sa kanya na burahin ang kanyang post sa social media at ibinalik ang 2,400 pesos. Pero dito na nag-imbestiga ang MMDA at natunton ang inireklamong traffic law enforcer. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon ang MMDA hinggil sa insidente. Sumuko sa pulisya ang 2 babae na sinasabing wanted dahil sa illegal recruitment. Base sa ibinahaging post ng Department of Migrant Workers, sumuko sa Manila Police District Station 9 sa Malate sina Kate Roa alias Catherine Obena Castillo at si Shane Resco Cantiveros. Ang dalawa ay nahaharap sa kasong large-scale at syndicated illegal recruitment na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Nag-ugat ang kaso mula sa 3 marino na nagreklamo matapos umano silang alukin ng trabaho ng mga suspect sa isang international cruise ship patungo ng the Netherlands na may sweldong 100,000 pesos kada buwan. Umabot sa mahigit 225,000 pesos ang naibayad ng mga biktima. Subalit, hindi natupad ang pangakong mapaalis ang mga ito upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Plano ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na magpatupad ng water pressure reduction sa susunod na buwan na inaasahang makatutulong upang ma-manage ng maayos ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-init. Paliwanag ng MWSS, sa Mayo o Hunyo pa inaasahan ang mga pag-ulan sa Angat Watershed kaya't kinakailangan na magamit ng tama ang imbak na tubig sa dam. Narito ang report ni Bernard Dadis. Ngayong nagsisimula ng maramdaman ang mainit na temperatura, inaasahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang mas mataas na demand sa tubig ng mga consumer. Dahil dito, plano ng MWSS na magpatupad ng water pressure reduction sa Metro Manila. Ibig sabihin, kung dati umaabot ng ikalawang palapag ng bahay ang tubig sa gripo, maaring hanggang first floor na lamang ang kayang maabot ng tubig kapag binawasan ang pressure nito.
Paglilinaw ng MWSS, hindi naman mawawala ng tubig ang mga customer kundi babawasan lamang ang pressure tuwing off-peak hours. Plano ng ahensya na simulan ang implementasyon nito sa susunod na buwan kung saan inaasahan na ang mas matinding init ng panahon. Hindi po mawawalan ng tubig po yung ating mga customers, kundi babawasan lamang po natin yung lakas or pressure po ng ating tubig sa ating mga faucet. Ang gagawin lamang po natin ay during the off-peak hours po mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. po ng umaga kung saan ay konti lang po yung gumagamit po ng tubig. Sakali mang magkaroon ng water service interruption, ipinaliwanag ng MWSS na bahagi lamang ito ng regular maintenance activities na isinasagawa ng mga water concessionaire upang mapabuti ang serbisyo sa mga customer. As of 6 a.m. kaninang umaga, bumaba pa sa 200.99 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Nabawasan ito ng 0.24 meters kumpara sa kahapon na 201.23 meters. Base sa monitoring ng MWSS, bumaba na ng halos 5 metro ang water level sa Angat Dam mula nang pumasok ang buwan ng Marso ngayong taon. Kumpiyansa naman ang ahensya na hindi na bababa pa sa minimum operating level ang Angat Dam dahil inaasahan na ang mga pag-ulan sa watershed pagsapit ng buwan ng Mayo at Hunyo. So sa ngayon ay hindi pa naman po natin nakikita kung maaabot natin yung minimum operating level na 180 meters dahil nakabase kami sa nagiging weather forecast po ng Pag-asa. So base po sa naging forecast po nila, ay hindi po natin nakikita po na aabot po yung 180 meters elevation ngayong April 2024. Pero since nakapag-issue na po yung Pag-asa ng tinatawag po nilang La Nina watch po, ay in-expect po din po natin na magkakaroon po ng pag-uulan sa ating mga watershed pagdating po ng Mayo at June, which is expected naman po natin ito dahil yung pag-uulan na po yun ay yun po yung magre-refill po sa ating dam. Sa Angat Dam nang gagaling ang nasa halos 70% ng kinakailangang supply ng tubig para sa mga taga Metro Manila, Rizal, Bulacan at Cavite. Bernard Daddy, CUNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinaaresto na ng Senado ang religious leader na si Apollo Kibuloy matapos na ilabas ang arrest order laban sa kanya. Tiniyak naman ng liderato ng Senado na ligtas si Kibuloy sa oras na humarap ito sa investigasyon sa Senado. Narito ang report ni Harleen Delgado. Pinirmahan na ni Senate President Juan Miguel Dig Zubiri ang arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Dito, inaatasan ng Senate Sergeant-at-Arms na ipatupad ang arrest order laban sa religious leader. Paliwanag ni Senator Zubiri, pagrespeto ito sa desisyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na hindi nakumbinsi sa paliwanag ni Kibuloy kung bakit hindi ito dapat arestuhin at idetene sa Senado. Sinubukan din anya nila ng back-channeling talks para padaluhin si Kibuloy pero ayaw umuno talaga nitong humarap sa Senado. Kung mag-comply lang po sila, pumunta siya dito, we'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected, that there will be no harm that will come to him. We can guarantee na he'll be safe in the Senate when he visits, and of course respect his decisions and his answers. Kasi if he of course invokes his right to self-incrimination, we have to respect that. Ikinatawa naman ni Senator Hontiveros ang pag-aproba sa arrest order. Walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Ayon kay Senator Hontiveros, handa siyang agad na magpatawag ng pagdinig kahit sa session break sa oras na maaresto si Kibuloy. Wala po akong schedule umalis ng bansa. Sana si Kibuloy din hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. Sa ngayon, wala pang komentaryo o reaksyon ang kampo ni Kibuloy patungkol dito. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Wala pa ring natatanggap na koordinasyon ng Philippine National Police sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na pirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri kahapon ang warrant of arrest ng founder ng Kingdom of Jesus Christ. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang detalye kay Leia Ilagan live. Leia, kung sakaling makatanggap na ng coordination ng PNP mula sa Senado, ano ngayon ang susunod nilang magiging hakbang? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Handang bigyan ng assistance o samahan ng Philippine National Police ang Senate Sergeant at Arms sa pagsisilbi nga ng warrant of arrest ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Subalit hanggang sa kasalukuyan, Ella, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na wala pang natatanggap na formal request ang PNP ukol dito. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ang Senate Sergeant at Arms ang magbibitbit ng warrant at hindi ang mga tauhan ng PNP. Tanging tulong lamang para sa seguridad ang magiging papel ng mga pulis. Nauna nang sinabi ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Alden Delvo na nakahanda na ang Police Davao na alalayan ang Senate Sergeant at Arms sa pagsisilbi ng warrant. Mayroon na rin aniya silang mga contingency measures sakaling harangin sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Magpapatupad din aniya sila ng maximum tolerance sakaling magkaroon ng komosyon o hindi kanais-nais na sitwasyon sa pagsisilbi ng warrant. Matatandaan kahapon nga, Ella, pinirmahan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang warrant of arrest laban kay Kibuloy matapos na isnabin ang mga pagdinig sa Senado kaugnay sa mga kinakaharap nitong mga reklamo. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Inirerespeto ni Senator Robin Padilla ang desisyon ng kanyang mga kasamahan na ipaaresto ang religious group leader na si Apollo Kibuloy. Gayunman, may payo ang mambabatas kay Kibuloy kasunod ng pagkakapirma sa arrest order laban dito. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Arlene, ano yung payo ni Senator Padilla kay Kibuloy ngayong pinirmahan na yung arrest order laban sa religious leader? Aga para kay Senator Robin Padilla, pagdulog sa Korte Suprema ang maaaring gawin ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Para sa senador, ginawa ng kanyang opisina ang lahat para mapangalagaan ang karapatan ni Kibuloy na naayon sa rules at procedures ng Senado. Pero kinikilala nito ang desisyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at ni Senate President Juan Miguel Zubiri na pirmahan ang arrest order laban sa religious leader. Sa kabila nito, ang nakikitaan niya niyang legal na alternatibo kay Kibuloy ay idulog ang issue sa kataas-taasang hukuman. Matatandaan aga na tinutulan noon ng senador ang contempt order laban sa religious leader pero bigong makakuha ng sapat na pirma mula sa kasamahan sa komite para baliktarin ang kautusan at tuluyang maharang ang pag-aresto kay Kibuloy. Bago nito, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Elvis Balayan na nirerespeto nito ang desisyon ng Senado pero patuloy anyang maghahanap ng legal na remedyo ang religious leader para protektahan ang kanyang mga karapatan. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Formal nang nasampahan ng kaso ang religious leader na si Apollo Kibuloy sa korte sa Davao City. Ayon sa Department of Justice, kaugnay ito sa mga alegasyon sexual abuse of minor. Bukod dito, kinasuhan na rin si Kibuloy ng qualified human trafficking sa Pasig City na pawang nasa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, seryoso ang DOJ sa pagpapatupad ng batas at pangangalaga sa mga kabataan mula sa exploitation at pang-aabuso. Hindi magpapatinag ang Bureau of Corrections sa pagpapatupad ng reforma. Ito ay sa kabila ng pagtatangka sa buhay ng mga opisyal nito. Kahapon, binaril ng mga hindi pa kilalang mga suspect ang likurang bahagi ng sasakyan ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang sa Quezon City. Ang sasakyan ay ipinahiram ni Katapang sa kanyang deputy na si Al Pereiras. Sa pahayag ng Bucor, wala namang nasaktan o natamaan
dumaan sa pamamaril. Dagdag pa ng Bucor, may natanggap ng death threat si Katapang at Pereiras matapos magpatupad ng mga reforma sa Bucor. Inalis na sa pwesto ng Philippine National Police ang police colonel na inakusahan ng pangbablackmail sa isang babae gamit ang kanilang masiselang video. Batay sa salaysay ng biktima, ilang taon na siyang pinagbabantaan ng police official na ipakakalat ang video kapag tinatangka niyang makipag-opisyal. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Kinasuhan din po siya ng administrative case that is separate po doon sa criminal case na hinaharap po niya sa prosecutor's office po. Nahaharap ngayon hindi lamang sa kontrobersya, kundi maging sa mga kaso ang isang police colonel. Base sa dokumentong nakuha ng UNTV, kinunan umano ng video ng police officer ang maseselang tagpo nila ng babaeng naging karelasyon niya ng ilang taon. Base sa salaysay ng biktima, nagkakilala sila sa Facebook. Mayroon aniya siyang business at nagpagawa ito ng nameplate. Hindi nagtagal, naging kapalagay ang loob niya ang opisyal dahil sa mga pahayag nito tungkol sa Diyos. Kaya naman, nai-open niya ang problema niya tungkol sa kanyang asawa. Pinapayuhan din umano siya nito kaya't akala niya ay mabait ang opisyal. Nagkita sila nang ibigay niya ang in-order na nameplate. Subalit nasundan pa ito at sa halip na sa restaurant sila magkita ay sa hotel siya dinala. Doon na sila nagkaroon ng intimate moment na hindi niya alam na inirecord pala ng pulis. Salaysay pa ng biktima, nagsimula ang pananakot sa kanya na ikakalat ang masiselang video noong 2021 tuwing tinatangka niyang makipaghiwalay. Ilang beses din umanong nangutang ng pera sa kanya ang pulis. January ngayong taon, nang mayroong nag-message sa kanya na isang babae na nagpakilalang asawa ng pulis at pinagsalitaan siya ng masasakit. Ito din ang sinasabing nagpadala ng video sa kanyang anak na minor de edad. Maging ang screenshot mula sa pagtatagpo nila ng police officer ay ipinadala din sa kanyang asawa. Dahil sa kahihiyan at kontrobersya, naisip aniya niyang magpakamatay. Subalit napigilan siya ng kanyang anak at asawa. Sinuportahan din aniya siya ng mga ito sa pagsasampa ng reklamo laban sa pulis. Ang 52 years old na police colonel ay nahaharap ngayon sa criminal complaint sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa psychological abuse at paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Law. Ganun din ang Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Republic Act 10173 o Data Privacy Act, Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Law at Grave Coercion. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, bukod sa kasong kriminal, sinampahan na rin ito ng kasong administratibo. Kasama po yon sa inireklamo po ng biktima po. But since maselan nga po yung nature po ng case, we hope you understand po na we cannot give more details. But what we can confirm is there was indeed really a case filed against that particular police officer po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na inalis na rin ang opisyal sa pwesto at inilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit o naka-floating status. Ang PNP po mismo ang tumutulong din doon sa biktima para mapailan ng kaso. Immediately nga po nung naipagbigay alam po niya ito sa PNP authorities ay nirelieve nga po itong pulis na ito pending investigation. Base sa impormasyon na nakuha ng UNTV, hindi ito ang unang pagkakataon na nasampahan ng reklamo ang naturang pulis dahil sa ginagawang pang-aabuso sa mga kababaihan. Tumanggi namang magbigay ng anumang pahayag ang pulis hinggil sa issue. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, nananawagan ngayon ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na habang maaga pa ay magpabook na online ang mga nagbabalak na magbakasyon sa probinsya sa darating na long weekend. Pinaiiwas ng pamunuan ng terminal ang walk-in passengers upang hindi magdulot ng delay sa biyahe. Narito ang balita ni JP Nunez.
common challenges po natin, yung mga pasahero natin ay nag-walk-in, no? Marami pong nag-walk-in. Hamon para sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang mas maraming bilang ng mga nagwo-walk-in na pasahero lalo na kapag peak season. Ito'y sa kabila na pwede at mas madali kung mag-online booking ang mga pasahero. Paliwanag ni Colleen Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, kapag may online booking, may sigurado ng mauupuan ang mga pasahero kapag dumating ang bus na kanilang sasakyan. Kumpara sa walk-in na pwedeng madelay ang biyahe dahil wala pang siguradong tiket at naguunahan pa sa pagkuha. Kaya naman nananawagan ngayon ang pamunuan ng terminal sa mga may planong bumiyahe sa darating na long weekend na ngayon pa lang ay mag-book na sa mga online portal ng mga bus company na may ruta sa mga probinsya ang kanilang uuwian. Ayon sa PITX, sa loob ng 10 araw, inaasahan nilang aabot sa halos 2 milyong pasahero ang bibiyahe para sa mahabang bakasyon. Inaasahan po natin na 1.7 million po ang mga pasahero dadagsa sa ating terminal simula this Friday hanggang April 1 na po. Tiniyak naman ng PITX na sisiguraduhin nilang magiging ligtas ang biyahe ng mga pasahero. Magsasagawa ng surprise drug testing sa terminal bago ang long holiday para tiyaking walang impluensya ng droga ang mga driver at konduktor. At inaasahang mag-i-inspeksyon din ang mga personnel ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para suriin ang kondisyon ng mga bibiyahing bus. For roadworthiness naman, sir, meron naman po tayong inspection na ginagawa with LTO naman po ito. So lahat naman po ng buses natin ay dadaan sa ganung inspection. May koordinasyon na rin ang terminal sa Philippine National Police para sa deployment ng karagdagang mga pulis na magbabantay at magpapatrolya upang maiwasan ang posibleng krimen. Ayon sa PITX, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga bus company para madagdagan ang mga bus units upang hindi kapusin ng masasakyan ang mga magbabakasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpalabas na ng memorandum ang Management Office ng Batangas Port para sa lahat ng food stalls na nakapwesto sa loob ng pantalan kung saan pinaalalahanan ng mga ito tungkol sa kahalagahan ng food sanitation. Ayon sa management, dapat siguruhing malinis at tama ang paghandle ng mga pagkaing ibinebenta sa loob ng Batangas Port, kaalinsabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa long holiday. Payo ng PMO, dapat na bago at dekalidad ang mga ibebentang pagkain sa mga pasahero upang maiwasan ang posibilidad ng food poisoning. Ilang araw bago ang long holiday sa susunod na linggo, fully booked na ang ilang mga bus company papunta at palabas sa probinsya ng Camarines Norte. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahel live. Brian, ngayong fully booked na ang mga biyahe. Magdadagdag ba ng mga biyahe ang mga bus company dyan sa Camarines Norte? Yes, Ella, ayon nga sa ilang mga bus company dito sa probinsya ng Camarines Norte, kasalukuyan na nilang pinoproseso ang kanilang mga special permit upang madagdagan ang mga babiyahing bus ngayong paparating na long holiday. Habang papalapit na ang long holiday sa susunod na linggo, maraming mga biyahe ng bus sa probinsya ng Camarines Norte ang fully booked na. Sa Superlines Bus Terminal dito sa Bayan ng Daet, fully booked na ang mga biyahe ng bus mula Manila papunta sa Bayan ng Daet sa mga petsa ng March 26, 27 at March 28. Fully booked na din ang mga biyahe ng bus mula sa Bayan ng Daet pabalik ng Maynila mula March 30, 31, April 1 at April 2. Sa DLTV Bus Company naman dito sa Bayan ng Daet ay fully booked na rin ang biyahe ng Manila to Cam Norte mula March 26, 27 at 28. Fully booked na din Ella mula March 29 hanggang April 2 ang mga biyahe ng bus mula Daet pabalik ng Maynila. Ayon sa mga bus company sa probinsya, inihahanda na nila ang mga karagdagang bus na posibleng idagdag na biyahe ngayong paparating na long holiday. Sa ngayon po, meron po tayong mga extra trips, may special permit po naman.
na hindi po naman tayo pabayaan ng management din na babigyan ng suporta itong ating mananakay dito po sa Daet. Meron naman po tayo mga extra trips para po yung mga ating mga nasa walk-in o yung po hindi lang yung mga nakabook ang ating mabigyan ng o mapauwi natin o mapasakay na maayos. Kaugnay nito, Ella, tiniyak din ng mga bus company dito sa Camarines Norte na patuloy ang kanilang ginagawang inspeksyon sa kanilang mga bus para maiwasan ang posibleng mangyaring aberya sa kalsada. Siniguro din ng mga ito na pati ang kanilang mga driver ay nasa maayos na kondisyon ng kalusugan bago bumiyahe. Sa ngayon, marami kaming apply para sa additional na special permit, para sa additional unit. Tapos ito nga, nagawa kami ng konting extension para may masilungan ng pasahero in case na dumami sila, hindi sila mainitan. Tapos yun nga, continuous na pag-prepare ng aming mga bus. Ella, kanina sa pag-iikot natin sa mga bus terminal dito sa Bayan ng Daet, nakita nga natin na medyo matumal pa yung mga pasahero na dumadating dito sa ilang mga terminal dito. At nakita rin natin na merong mga kawani ng mga pulis na naka-duty na at naka-standby na dito sa mga terminal dahil nga dito sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero sa mga susunod na araw. Wala pa rin tayo nakita, Ella, na mga na-monitor na mga presyo ng pamasahe na nadagdagan na. Kaya halos yun pa din naman ang mga pamasahe nila at wala naman tayo nakikita na mga unusual na pangyayari dito sa ilang mga terminal dito sa Camarines Norte, Ella. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe. 175 sea turtle hatchlings ang pinakawalan sa Davao City kahapon. Tinatawag ang mga itong hawksbill sea turtle na itinuturing na critically endangered species o malapit nang maubos. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Gamit ang mga maliliit na palanggana, maingat na pinakawala ng mga participants, mga bata at estudyante ang 175 bagong pisa na sea turtle hatchlings sa baybaying sakop ng 8 hektaryang biodiversity conservation site sa Punta Dumalag, Matina Aplaya, Davao City kahapon March 19. Maliliit na pawikan ito na tinatawag na hawksbill sea turtle na kabilang sa critical endangered species o mga hayop na malapit ng maubos. Tumutulong ang sea turtle para mapanatili ang balanse ng ating kalikasan sa pamamagitan ng pagkain ng mga seagrass at sponges para lumago ang mga coral reef. Nagiging nutrients ang kanilang eggshells sa mga baybayin para maiwasan ang coastal erosion. And kaning mga hawksbill sea turtle, these are the one that controls mga jellyfish. So take note kung dili siyang balanse dakag jellyfish and delikado po, especially kung natin mga maligo, di ba? So di man gyud dapat ang tao pang dagat but and dapat balanse ang iyang mga species na naa din. Ayon kay Fermin Idilion, dapat pangalagaan ng mga pawikan dahil isa lamang sa 1,000 itlog nito ang nabubuhay ng 10 hanggang 50 taong gulang o tinatawag na adult sea turtle. Okay, the reason why we're inviting people because for conservation effort, to ensure na dagkabakabalo about what we've been doing dito sa Davao City, that we still have a place like this. City, not only that we have Philippine eagle, but we still have a place din sa Davao City rich in biodiversity. So if we spread more awareness regarding these issues, I think we can enlighten more people and encourage them to be environmentally conscious. That way we can not only help our turtles but also other endangered species. Simula 2014, 9,237 na sea turtle na ang pinakawalan sa Biodiversity Park. 7 endangered rescue turtles na rin ang kasalukuyang nasa pangangalaga ng park. Kabilang dito ang hawksbill, green sea at olive redley. Nakadakdang pakawalan ng mga ito ngayong taon kung tuluyan na silang gumaling sa mga tinamong sugat. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng video ang state broadcaster ng North Korea kung saan makikitang pinangunahan ni Kim Jong-un ang isang missile test.
Ayon sa Korean Central Television, layo ng drill na subukan ang tunay na war capabilities ng launchers at ng operators nito. Inilabas ang footage isang araw matapos na maglunsad ng short-range ballistic missiles sa karagatan ng South Korea, Japan at North Korea. Inaprubahan ng Hong Kong sa legislature ang isang mahigpit na national security law araw ng Martes, March 19. Sa ilalim ng batas, magpapataw ng mabigat na parusa gaya ng life imprisonment sa mga krimeng may kinalaman sa treason o pagtatraidor sa bayan at insurrection o pag-aaklas laban sa pamahalaan. 20 taong pagkakabilanggo naman ang kakaharapin ng mapatutunayang nagnakaw ng state secrets. Pinangangambahan naman ng mga kritiko lalo pa nitong sisikilin ang kalayaang kumilos ng mga sibilyan sa teritoryo. Nakapag-deliver na ang Spanish charity na Open Arms ng 200 tonelada ng food aid sa Gaza ngayong linggo. Ayon sa direktor ng grupo, determinado silang ipagpatuloy ang pagpapadala ng kinakailangang tulong sa kabila ng panganib na kinakaharap nila dahil sa nagpapatuloy na Israel-Hamas war. Inihikayat din ito ang mga mas makapangyarihan at mayayamang estado at organisasyon na tumulong din sa pamamagitan ng bagong maritime corridor mula sa Cyprus patungo sa apektadong teritoryo. Muling nagsagawa ngayong araw ang Members Church of God International o MCGI ng mass blood donation sa Apalit, Pampanga. Katuwang ang Jose B. Lingad Memorial Hospital, muling dumagsa ang mga nagnanais na mag-donate ng dugo. Mula sa Apalit, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ang isinasagawang mass blood donation ng MCGI dyan sa Apalit? Magandang tanghali, Ella. Sa kasalukuyan nga ay patuloy pa rin nga yung pagdagsa ng maraming mga kapatid sa Members Church of God International para mag-donate ng dugo dito sa MCGI Convention Center. At kung saan nga ay as of 12 noon ngayong tanghali nga ay umabot na sa 854 ang mga parehistro kung saan nasa 401 naman ang mga nakapag-donate na ng dugo sa ngayon. Patuloy ang pagdagsa ng mga kapatid sa Members Church of God International sa isinasagawang blood donation dito sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga. Umaga pa lang mahaba na ang pila sa dami ng ibig mag-donate ng dugo. Hindi lang mula sa Pampanga, maging sa karating probinsya, Bulacan, Metro Manila at sa mga kapatid sa Central Luzon at Northern Luzon, bukod pang mga bisita na ibig mag-donate ng dugo. Ang senior citizen na si mga Francisco Espeño na sa edad niyang 62 years old mula taong 2013 umabot na sa mahigit 20 ang na-donate niyang dugo. Anya, habang may pagkakataon at buhay na ipinagkakaloob sa kanya ang Diyos ay ipagpapatuloy pa rin niya na magbigay ng dugo sa kapwa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa edad ko na ganito, malakas pa rin ako. Nalalabing buhay ko, gusto ko itulong sa pag sa nangangailangan. Lakas tayo, kailangan gawin natin mabuti pa sa kapwa. Habang may maitutulong tayo, bigay din naman ng Panginoon sa ating buhay. Kaya dapat natin ibigay din. Para naman kay Baby Navales, na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa buwan ng Marso niya, tuwing buwan ng Marso niya ang kanyang ginagawa ay sa MCGI ay ugali na niyang tuwing sasapit ang kanyang kaarawan ay makapag-donate siya ng dugo para sa mga nangangailangan. Salamat sa Diyos dahil darating yung aming ika-36 na kaarawan sa Espiritu, March 30, 1988, nang kami mabautismuhan. Sobrang saya ng aking kalooban dahil pinahintulutan ng Diyos na sa araw na ito, malapit na sa aming Sabat, ay makapag-donate ako ng dugo. Salamat sa Diyos ng maraming marami.
Ipinagpapasalamat naman ng grupo ng JBL Hospital na maging katuwang nila ang MCGI sa pagbibigay ng dugo, partikular kada quarter ng taon kung saan maraming nangangailangan ng dugo ang kanilang nabibigyan sa tulong ng MCGI. Sa totoo lang po, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa buong ADD at sa buong Members Church of God International mula po sa Departamento ng Pathology, Laboratories and Blood Transfusion Services ng institusyon ng Jose B. Lingad Memorial and General Hospital. Kami po ay nagbibigay pugay at nagpapasalamat sa lahat po ng miyembro, kapatiran, dahil kayo po ay patuloy na nagpa-participate at patuloy na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Hindi lamang po sa region ng Central Luzon, kundi po sa mga kalapit rehiyon dito sa ating bansa. Nakasulat naman yan sa unang Juan 3 at 16 na dapat nating ibahagi ang ating buhay sa nangangailangan. Kaya po masaya tayo na ang kapatiran ngayon, ang MCGI na kapatiran ay nagkakaisang paggalaw o nagkakaisang puso. Kitang-kita naman natin ang kanilang pagtugon sa tuwing dumarating ang ganitong special na pagkakataon. Samantala, sa taong 2023 sa kabuuan, mula first quarter hanggang fourth quarter ng taon, umabot na sa 16,123 bags ang kabuuan bilang ng mga nakapag-donate sa MCGI sa isinagawang mass bloodletting sa iba't ibang lugar sa bansa. Ella, sa ngayon nga ay open itong pagdodonate ng dugo hanggang matapos ito. At kung saan nga ay kung abutin ng hanggang hapon ay tuloy-tuloy pa rin ito hanggat may mga magdodonate ng dugo. At Ella, ang isang kwalifikasyon ay kailangan edad 18 to 60 years old ang pwedeng makapag-donate ng dugo. Ay dun sa mga dati ng mga nagdodonate ng dugo, kagaya ng mga senior citizen naman na ibig mag-donate pa rin, ay 60 to 65 years old ay pwede silang mag-donate, liban na kung sila ay regular na donors. Habang sa mga minor naman, yung mga 16 to 17 years old, pwede silang mag-donate kung ito ay may parents' consent o approval ng kanilang mga magulang. Kaya sa mga ibig mag-donate ng dugo, open pa po, pwede pa pong pumunta rito sa loob ng MCGI Convention Center para sa mga kapatid at sa mga hindi kapatid na kasama nila na gusto pong mag-donate ay makapag-donate po tayo para makatulong sa ating kapwa. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Inimbestigahan na ng Bato Municipal Police ang umano'y walang awang pagpatay sa isang aso na Golden Retriever breed sa bayan ng Bato sa Camarines Sur. Ikinagalit ng maraming netizens ang pagpaslang sa 3 taong gulang na si Kilwa na isinilid pa sa loob ng sako. Base sa inisyal na investigasyon, sinasabing nakalabas ng bahay ang aso nang hindi namamalayan ng may-ari. May dinamba at kinagat umano ang aso, dahilan para habulin at paluin ito ng isang lalaki. Nang mabalitaan ng may-ari sa aso ang insidente, kinumpronta nito ang nasabing lalaki at dito na tumambad sa kanya ang alaga na nasa loob na ng sako at wala ng buhay. Labis ang pagdalamhati ng may-ari sa aso na anyay itinuturing niyang anak. Desidido naman ang may-ari na sampahan ng reklamo ang lalaking pumatay kay Kilwa. Trending sa social media ang hashtag Justice for Kilwa dahil sa dami ng mga nananawagan upang makamit ang hustisya sa pagkamatay ng aso. Tito Ella, isang nakalulungkot na balita talaga ito at itong yung isa sa trending ngayon. Itong patungkol sa aso. Oo. Lalo ka na, meron kang alagang aso. Nakikisimpatiya ako dun sa may-ari kay Kilwa, no? Dahil syempre ako din dog lover. Parang, ano ba yan? Masyado ako na-touch, lalo na nung pinakita niyang patay na yung si Kilwa. Parang hindi ko yata kaya din kung halimbawa mangyari yun sa aso kay Lucy. Ano ba yan? Naiyak ko, sorry po kasi mahal na mahal ko yung aso ko. Pero pag nakita kong ganun, parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Tsaka gusto ko lang po sabihin sa inyo, kapag meron kayong pet dog, nasa loob ng bahay nyo, kapag nakalabas yun, akala nila, kasi playful din
playful din kasi ang Golden Retriever. Parang katulad ko yung German Shepherd ko, playful sila. Kala nila nakikipaglaro yung mga bata. At gusto ko rin po sabihin sa inyo na ang mga aso na nasa loob ng bahay, wala po silang rabies. Okay, kahit itanong niyo po yan sa mga vet, marami na ako natanong na ganyan, wala silang rabies. Ang obligasyon lang namin bilang meron kaming aso, pag may nakagat, papa-inject po namin yon, papa-hospital namin. Pero hindi na kailangan patayin pa. At sa ating bansa, Ella, merong tinatawag tayo na Animal Welfare Act, diba? Na ipinagbabawal yung pagmamalupit dun sa mga alagang hayop. At doon nga, maaaring doon titignan ng may-ari yung pagsasampa niya ng kaso doon sa lalaki. Tama ka doon, Aga. Okay, medyo pasensya na po kayo kung medyo naging emotional lang ako dahil talagang kapag tungkol sa aso, medyo bumababa yung ano. Alright, okay, Aga, ikaw na magbasa niyan. Opo, sa pagpapatuloy po natin, isang mahalagang anunsyo po muna para sa ating mga kasangbahay. Ipinababatid po namin sa inyo na wala po munang operasyon ang MCJ Clinic sa darating na Biyernes, March 22, gayon din po sa March 29, 2024. Kung meron po kayong urgent medical concerns, pwede po kayong tumawag sa MCGI Digital Clinic Hotline sa mga numerong 0915-189-7007 para sa Globe subscribers, 0918-438-8988 para sa Smart, at 0943-411-8001 para sa Sun Cellular. Magbabalik po ang normal na operasyon ng MCGI Clinic sa Marikina City sa April 5, 2024, araw pa rin ng Biyernes. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Jeremias, Kapitulo 1, versikulo 12 na nagsasabi, "Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang paggalingan sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang banig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.